لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ما بعد. Ang lahat ng papuri ay tanging inaalay ko lamang sa lumikha ng kalangitan, ng kalupaan, at kung ano man ang napasailalim dito. Tayong lahat ay sumasaksi na walang ibang Panginoon kundi ang lumikha sa atin. Ang makapangyarihan, ang dulan sa kakayahan. At tayo rin ay sumasaksi na ang Panginoon ay nagpadala ng mga propeta, ng mga sugo, upang gabayan ang mga tao tungo sa tamang pagsamba, tungo sa tamang pagkilala sa Panginoon. At ang panghuli sa kanila na pinaniniwalaan ng mga Muslim ay walang iba kundi si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang ina po ni Ismail na anak ni Propeta Abraham, na siya rin pinagmulan ni Propeta Isaac, na pinagmulan nila Moises, Jacob, Jesus, o Jesus. So, isang pinanggalingan. Lahat ay kumikilala sa ama ng pananampalataya, si Abraham. So, mapasa kanila nawa ang kapayapaan, pagpapala ng Allah, at sa kanilang mga tagusunod hanggang sa araw ng huling pagkabuhay. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, panauhin sa gabing ito, hayaan yung batiin namin kayo ng pagbati ng kapayapaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, mga panauhin, ngayong gabi, insyaAllah ta'ala, ang paksa nating tatalakayin ay hindi na bago para sa mga Muslim, sapagkat lagi na nilang naririnig. Kaya nga lamang, gaya ng naunang nasabi natin, na although lagi nang dumadaan sa atin, kilala na natin, alam na natin, well known na sa atin, common na, pero marami pa rin ang hindi lubos na nauunawaan kung anong ibig sabihin ng sura na ito o ng chapter ng maluwalhating Quran na ito. So, sa mga panauhin naman, ito'y bago sa kanila. So, maganda at maririnig yung bago sa inyo. Hindi pa dumaan sa inyo, hindi nyo pa narinig. So, I hope, insyaAllah, na sa pagdalo ninyo ay meron kayong matutunan o meron kayong mapupulot na aral na paniniwala ng mga Muslim o mga aral dito sa Islam. So, napakainam na gawain, napakabuting hakbang ang inyong ginagawa na kung saan sa kabila na ang Islam hindi nyo pananampalataya, pero andirito kayo upang buksan yung harang na namamagitan sa atin. Gaya nga ng sabi natin, lahat tayo nagmula sa isang tao. Ama natin si Adan at ang ina natin na si Eva. So, lahat tayo kumikilala sa nag-iisang Panginoon. So, walang dahilan para tayo ay magkahiwa-hiwalay. At yun din ang encouragement sa atin ng ating dakilang lumikha na dapat magkasundo tayo. Na dapat magkaunawaan tayo. Kung saan na bagay na magkakaroon tayo ng pagkakaunawaan, pagkakaisa, doon tayo. As long as yun ang tama. Kasi kung mali naman, kahit nagkaisa pa tayo, hindi dapat na ipagpapatuloy yung bagay na hindi tama. Kahit nagkaisa pa tayo. Pero kung saan ang tama, gaya ng sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa maluwalhating Quran, Qul ya ahlal kitab, ta'alaw ila kalimatin sawa'in baynana wa baynakum. Hali kayo o mga angkan ng kasulatan. Sino ang ina-address? Angkan ng kasulatan? Ang mga Hudyo at mga Kristiyano. Tinatawag ng Allah. Hali kayo, sabi ng Allah. Hali kayo o sabi ni Propeta Muhammad.
Halik kayo sa salitang magkatulad tayo. Ibig sabihin, meron palang salita na magkapareho tayo. Magkatulad tayo, walang pagkakaiba. So, doon tayo sa bagay na nagkasundo tayo. So, ano yung bagay na nagkasundo tayo? An la na'budu illa Allah. Wala tayong sasambahin maliban sa Allah. Ang lumikha sa ating lahat. Nagkaiba-iba nga lang ng katawagan, pero ang lumikha sa ating lahat. Doon tayo nagkaisa na kung sino lumikha sa atin, yun ang karapat dapat sambahin. At huwag natin gawin na Panginoon ang mga tao na kung saan pinagkalooban lamang sila ng Allah ng kaalaman sa pananampalataya. Huwag natin silang gawing Panginoon. Sa paano para tulad ng mga may alam sa kasulatan. Bakit sinasabing ginagawang pinapanginoon? Kasi ang Panginoon, nagsasabi na ito ay ipinapahintulot, ito ay ipinagbabawal. So, ang mga ito, na may kaalaman, sinasabi niya, itong gawin nyo. Itong huwag nyo gawin. So, ang katayuan nila, kinukuha niya yung katayuan ng dakilang lumikha na nag-uutos at nagbabawal. So, kung susundin natin sila, para natin silang pinapanginoon. Kung susundin natin sila dun sa, hindi naman tama. Kasi kung tama naman, walang problema, dapat lang natin silang sundin. Kasi ang itinatawag nila o hinihikayat nila sa atin ay pagkilala, pagsunod sa dakilang lumikha. Pero kung ito ay galing sa kanilang sarili, yun ang paggawa natin sa kanila na tulad ng Panginoon. Kung galing lang sa kanilang sarili ang kanilang mga sinasabi. Pero kung may katibayan mula sa mensahe ng mga sugo, walang problema doon. So I hope inshallah na may pupulot kayong aral sa gabi ito. Maiksing kabanata, maiksing chapter mula sa malulhating Quran na binubuo ng apat na talata. Apat na verse na binubuo ng 15 salita na binubuo ng 66 na letra. Talagang maiksi lang. So, ano ang sura na ito? Sura Al-Ikhlas, ang kadalisayan. Talaga naman, napakaganda, no? Sa pamagat pa lang, ang kadalisayan. So, sincerity sa English. Pakibasa nga kapatid na Yahya, Surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Masya-Allah, jazakallah khair. Napakaganda, masya-Allah. Tingnan mo, si Brother Yahya ay isang balik Islam. Pero tingnan mo, sinabi ko lang na basahin mong Surah Al-Ikhlas. Hindi ko na binanggit sa kanyang ilang pa. Alam na nila kung ano ang Surah Al-Ikhlas. Well known. Masya-Allah. So, anong ibig sabihin ng surah na ito? Sa ngalan ng Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamaawain. Qul huwa Allahu ahad. Sabihin mo, O Muhammad, at sa sino pa mang Muslim, sabihin mo, o ikaw Muslim, na kumikilala sa nag-iisang dakilang lumikha, ang Allah. Sabihin mo, sa mga ayaw maniwala sa Allah, sabihin mo sa kanila, Qul huwa Allahu ahad. Sabihin mo na siya, ang Allah, ay ahad. Bukod tangi. Bukod tangi, nag-iisa. Na siya lamang ang sinasamba at wala ng iba pa. Na wala siyang katambal kahit na sino pa man. So yan ang Allah. Bukod tangi, nag-iisa lamang. Walang katulad, walang kapantay. Allahu Samad. Sa maiksing pagpapaliwanag muna, no? Allahu Samad,
Siya ang Allah. Ang pangalan ay Allah. Dito sa Islam, napakaliwanag. Pangalan pa lang ng Panginoon, wala nang pagtatalo mga Muslim. Kahit anong lingwahe, pag sinabi sino ang Panginoon, Allah. Magkaiba man ang kanilang lingwahe, kanilang pinagmulan, basta pag-address na sa Panginoon, nagkakaisa sila na Allah ang tawag. Allah Samad. Ang Allah na yan ay As-Samad. Isa sa kanyang napakagandang pangalan ay As-Samad. Ang ibig sabihin ng As-Samad, ang lahat ng mga nilikha ay nangangailangan sa kanya. Siya yung pinagkukunan ng lahat ng mga nilikha ng lahat ng kanilang pangangailangan. Nanggagaling sa kanya. Sa kabilang dako, siya naman ay walang pangangailangan. So, lahat ng mga creation na kailangan sa kanya. Siya ay walang pangangailangan. Hindi siya lam yalid, walang yulad. Hindi siya nagkaanak at hindi siya ipinanganak. Hindi siya nagkaanak as in wala siyang asawa. Paano sabi niya, an la yakuna lahu walad, walam takul lahu sahiba? Paano magkaroon ng Panginoon ng anak na wala siyang anak? Napakalinaw. At walang nauna sa kanya. I mean, sa isang verse yun pala. Walang yulad. At hindi siya ipinanganak. Wala siyang pinagmulan. Siya ang nauna na walang nauna sa kanya. Wala siyang magulang. So wala siyang pangangailangan. Walam yakun lahu kufuwan ahad. At walang maiahambing sa kanya. Wala siyang kawangis, wala siyang katulad, wala siyang kapantay. So, yan ang pagkilala ng mga Muslim sa Allah. Sa pinapanginoon, sa lumikha sa ating lahat. Ganyan kinikilala ng mga Muslim. So, ang dahilan ng pagbaba ng surah na ito, ng chapter ng Quran na ito, ang dahilan nito, na kung saan, ang mga musyrik, al-musyrikun, yung mga taong sumasamba sa mga Diyos-Diyusan. Sumasamba sila sa mga inukit nila mula sa bato, mula sa kahoy, o mula sa mga kung ano pa man na pinagkukunan nila, mula sa mga ginto, di kaya mula sa mga tanso, mga bakal, umuukit sila ng kanilang mga Panginoon. So yan yung mga musyrikun. At ang mga Hudyo, sinabi nila kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na banggitin mo nga sa amin ang Panginoon mo, kung saan siya nagmula, anong angkan niya. Ipakita mo nga sa amin, pakilala mo sa amin kung sino ang Panginoon mo. So, sinagot sila ng Allah ng surah na ito. Ibinaba ng Allah ang surah na ito. Kasi ang mga sinasamba nila, alam nila may pinagmulan. So, sa kababaan ng kanilang kamangmangan nila, naakala nila sinasamba ni Propeta Muhammad, ay ganoon din sa kanilang sinasamba. So, sabi, pagkitin mo nga sa amin yung sinasamba mo, kung saan nagmula yan. So, sagot ng Allah sa kanila, ang surah na ito. Ang surah na ito ay madalas na binibigkas ng mga Muslim sa umaga at saka sa hapon sa kanilang mga pagdarasal. Sa umaga na pag-aalala sa Allah, zikr sa umaga at zikr sa hapon, binabanggit natin ang Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. 3 times, ano? So, binabasa rin natin ito. At ginawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Binabasa niya ito sa sunnah ng Al-Fajr. Yung sunnah before Fajr.
Qul ya ayyuhal kafirun sa unang raka'a, pangalawang raka'a, Qul huwallahu ahad. Ganun din sa sunna ng Maghrib. Qul ya ayyuhal kafirun, Qul huwallahu ahad. Sa sunna ng Maghrib. At ganun din, binibigkas din natin ito pagkatapos ng dasal. Sa mga adkar, pagkatapos ng dasal, binibigkas din natin ang Qul huwallahu ahad. Binibigkas din natin pag nagsala tayo ng witr. Sa last na salah, Qul huwallahu ahad. So, mashallah, madalas nating binibigkas ito pati sa sunna ng pagkatapos natin magtawaf. Di ba nag-umrah na kayo? Anong binasa natin sa pangalawang raka'a? Surah, sa una, Qul ya ayyuhal kafirun, pagkatapos ng Al-Fatiha, then sunod, Qul huwallahu ahad, pagkatapos ng surah Al-Fatiha. So, madalas na binibigkas natin ang surah na ito. So, ang ilan sa kabutihan na makukuha natin, na bago natin banggitin ang kabutihan, banggitin na natin ng malalim ang makukuha natin sa chapter na ito ng maluwalhating Quran. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang Allah nagtataglay ng napakagandang mga pangalan at mga katangian. Ito yung isa na dito ang As-Samad. Ang Samad na kung saan, gaya ng sabi natin kanina, na ang lahat ng mga creation, sa Kanya kumukuha ng kanilang mga pangangailangan. So lahat ng gusto natin, saan tayo bumabaling? Sa Allah. Kung gusto mo magkaroon ng malawak na kaalaman, kung hinihingi mo sa Allah. Kung gusto mo magkaroon ka ng anak, hinihingi mo sa Allah. Kung gusto mong maligtas ka sa mga sakuna, humihingi ka sa Allah. Kung gusto mo na kumita ng mas malaki, makatulong sa paghahanap buhay, hinihingi mo rin sa Allah. Hindi tayo dumidepend sa ating kakayahan, sa ating lakas, kundi hinihingi natin ang Panginoon ko. Dagdagan mo pang aking mga biyaya na magbubuti. Pati sa pag-aasawa, hinihingi rin natin sa Allah. Kapag nagkasakit tayo, humingi tayo ng gamot sa Allah. So, kung ano man na pangyayari sa buhay natin, saan tayo bumabaling? Ang pinakamalapit nating lapitan na yan, Allah. Na kung saan hindi magsasawa na magbigay sa atin. The more ka humingi ka ng humingi ang Allah ay magbibigay sa iyo. As long as na-fulfill mo yung mga kondisyon niya. So may mga kondisyon ng Panginoon pag humingi ka sa Kanya. Hindi basta-basta na namang pagka humingi ka, kuha mo na kagad. May kondisyon. Ano? So ang Allah subhanahu wa ta'ala, wala siyang, hindi na uubos ang kanyang kayamanan. At hindi siya magsasawang magbigay sa iyo. At gustong-gusto pa niya na ikaw ay hingi ng hingi sa Kanya. At galit siya sa iyo pag hindi ka humingi. Pag hindi ka humingi sa Allah, yung bang feeling mo na hindi mo kailangan ng Allah, magagalit sa iyo ng Allah. Nagmamayabang ka na nun. Sabi ng Allah, tayo ay mga pobre. Tayo ay mga miskin. Tayo ay mga dukha. So, natural lang. At ang sinabi ng Allah, siya ay mayaman. Siya ay walang pangangailangan. So, tayo ay may pangangailangan. Saan tayo lalapit? Sa Allah. Sa Kanya tayo lalapit. Na nagpapakita ng kanyang pagkapanginoon, pagiging dakila kapag tayo ay lumalapit sa Kanya. Pero pag hindi ka lumalapit, kaya ko ito. Kayang-kaya ko ito. Lakas pang katawan ko, kikitain ko rin yan. Bukas, makukuha ko yan. Tingin niya sa sarili niya kasi sigurado lakas ng katawan ko malaya ko sa sakit. Siguro kikitain ko yung bukas. Nagkasakit kinabukasan. So, hindi natin hawak ang buhay natin. Kaya nga mga Muslim, pag ginagawa ang isang bagay kinabukasan o sa future, anong sasabihin? Inshallah. Kung gugustuhin ng Allah. Hindi yung sasabihin bukas na magkita tayo bukas sa Unay sa mall. Yung paglabas na pilay. Hindi natuloy. Sabi ng kasama niya,
ano ba yung kapatid na yan? Nag-usap na kami tapos hindi dumarating. So, negative ka kagad sa kanya. So, kaya nga lagi nating binibigkas inshallah. Meron pang nagpo-question, ano bang inshallah yan? Totoong inshallah na yan? Yan na ba yung final na inshallah o inshallah na ang lahat ng inshallah totoo. Ito pa rin naman ng tao sa hindi ang inshallah ito totoo sapagkat hindi ka na talaga natin hawak ang kinabukasan. Inshallah, hindi natin hawak ang kinabukasan. Huwag mo nang question, totoo inshallah ba yun? Hindi. May kasi may nasanay na kasi na lagi ko na naririnig inshallah, wala naman siya ginawa eh. Tama? Meron mga nagsasabi ng ganun. So huwag ka magsawa na makipakinggan ng inshallah. Kasi totoo naman, walang nakakahawak ng kinabukasan niya dito sa atin, kundi ang Allah lamang. So natural lang sabihin niya, inshallah. Hindi yan expression lamang hindi expression lang yan. Ayun ibig sabihin yan, totoo. Kaya nga may mga nagsasanong, pag sinabi mo inshallah, uulitin pa, totoo na ba yan? So, ang inshallah totoo yun, ha? So, tayong lahat mga kapatid sa pananampalatayang Islam, mga panauhin, tayong lahat ay mga nangangailangan sa dakilang lumikha. Sino ba walang pangangailangan sa atin? Lahat tayo may pangangailangan sa Kanya. Gusto mo man sa hindi, lahat ay nakadepende tayo sa Allah. Nakadepende tayo sa lumikha sa atin. Kung mawala ng connection natin sa Kanya, mawawala tayo. Inaalagaan niya tayo. Sinong nagpapadali ng dugo mo? Kung tumigil ang dugo mo, patay ka. Tama? Sinong nagpapatipok ng puso mo? Ikaw? Ang Allah. Ang Allah nag-cause na mabuhay ka ng ganyan. Ang Allah naglagay sa iyo ng mga spare parts na yan ng katawan, mga parts yan ng katawan mo para manatili kang buhay. Lahat yan inaalagaan ng Allah, walang nakakaligtas diyan. Kung kalimutan ka ng Allah, ewan ko lang kung saan ka pulutin. Kaya laging kailangan natin ng Allah na lagi tayong naka-attach sa Allah, sa ating Panginoon, sa lumikha sa atin. Kaya mga Muslim, akala niyo ba mga Muslim, 5 beses lang itong nagdarasal? Meron pa silang extra dasal, yun ay obligasyon, ang 5 beses. So ang mga Muslim hindi nagsasawa sa kakunik sa Panginoon, pati na before and after ng obligadong dasal, nagdarasal pa rin sila. Kasi nga tayo, lagi nating kailangan ng ating Panginoon. Lagi nating kailangan ang lumikha sa atin. Kasi kung pababayaan niya tayo, wala tayo sa tamang landas, sa tuwid na landas, at mapapariwara ang buhay natin. That's why kailangan natin nakatat sa Kanya lagi. So, one way ng attachment natin sa Kanya ay ang pagdarasal. Pagdarasal ng 5 beses sa isang araw. So, kung kaya mo pa magdasal ka pa rin ng extraordinary extra na mga dasal. Mga sunnah, optional na dasal. Kasi ang bagay ng mga optional na dasal na yan, lalong magpapalapit sa iyo sa Allah. Sabi sa hadith na patuloy ang aking alipin na lumalapit sa akin sa pamagitan ng paggawa ng kanyang mga optional na mga pagsamba hanggang sa mamahalin ko siya. So one way na mapalapit ka sa Allah, na hindi lang doon sa obligasyon mo, ang tinatrabaho mo. Katulad din yan sa trabaho ninyo. Meron kayong kota na tatrabahuin, halimbawa, no? Pero pag ikaw ay nagtrabaho, nagigit pa doon sa kota, parang ini-enjoy mo na lang yung trabaho na gusto mo mapaligaya yung kapil mo, mapapamahal ka kanino? Sa kapil mo. Tama? Ginagawa mo na kasi yung designs doon sa sinabi niya sa'yo, gumagawa ka pa ng optional na gawain na ikinalulugod niya. O kinasisiya niya mula sa iyo. So talaga, natural lang, mapamahal niya sa iyo. Di ba? So ganun din ang Allah subhanahu wa ta'ala, higit na mataas na halimbawa ang Allah, na kung saan, pag tayo ay gumagawa ng maraming kabutihan, besides sa obligation natin, lalo tayong napapamahal sa Kanya.
Liwanag. So, lam yalid. Hindi siya nagkaanak. Bakit niya sinabi? Ito ay sagot sa mga Hudyo. Ito ay against sa kanilang mga sinasabi. Ang mga Hudyo, Kristiyano at saka mga politist, mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Bakit? Sabi ng Allah, hindi siya nagkaanak. Bakit? Sino nagsasabi na may anak ang Allah? Ha? Sabi ng Hudyo, si Ezra, Uzair sa Arabic, ay anak ng Allah. Sabi naman ng mga Kristiyano, si Jesus ay anak ng Allah. Ang sabi naman ng mga sumasamba sa Diyos-Diyusan, ang mga anghel ay anak na babae ng Allah. Tingnan mo. Sinagot sila ng Allah against sa kanila na ang Allah sabi niya, hindi siya nagkaanak. Hindi niya kailangan na magkaroon na siya ng anak. Hindi niya kailangan, kasi ang anak usually kailangan natin kapag pag nanghina tayo, makakatulong natin yung anak. Ang Panginoon walang kahinaan. Walang pangangailangan. Tayo kailangan natin magkaroon ng anak para mayroong magmamana sa ating mga kayamanan. Ang Panginoon walang pangangailangan sa ganun na bagay. At ang pagsasalita na ang Panginoon ay mayroong anak, ay isang malaking kalapastangan sa ating dakilang lumikha. Ha? Alam niyo ba kung bakit? Anong sinabi ng Allah sa malulahating Quran? وَقَالَ اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا إِن كُلُّ مَن ang sinabi sa ito وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. Ibig sabihin, ang pakahulugan ng verse na ito, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at sila na nagsasabi o nagsabi na ang Panginoon na pinakamahabagin, ang Allah na pinakamahabagin ng dakilang lumikha ay nagkaroon ng anak. Nagkaroon daw ng anak ang pinakamahabagin, subhana. Kalwalhatiyan sa Allah. Takad as-samawati yatafattarna minhu. Sa salitang pagsasalita lang na ang Panginoon ay nagkaroon ng anak, halos ang kalangitan. Ano yung kalangitan? Nakita niyo yung kalangitan? Na napakalawak. Ang kalangitan na yan, halos mga punit. Halos magkapunit-punit ang kalangitan na sasabihin na Allah ay mayroong anak. Hindi kaya ng kalangitan na pakinggan ng salitang yan. Hindi nila kaya. Watanshaqul ard, at magkabitak-bitak ang kalupaan. Halos mga biyak ang kalupaan. Hindi nila kayang pakinggan ng salitang yan. Kasi isa yan na napakalaking kalapastangan sa dakilang lumikha. Napakalaking kabastusan na salita sa dakilang lumikha. Napakalaking pagpapakababa ng kalagayan ng dakilang lumikha. Inilagay mo siya at ipinantay mo siya sa kanyang mga nilikha. Ang pagsasabi mo na ang Panginoon ay nagkaroon ng anak, ginawa mo ang Panginoon na kataas-taasan na katulad ng kanyang mga nilikha. Inihambing mo siya. So ang mga nilikha, andun na sa kanila ang lahat ng kakulangan.
So parang sinabi mo rin ng Panginoon, ay may kulang. Ang ganap na Panginoon, na makapangyarihan sa lahat na walang pangangailangan, itinulat at hinihimbing siya sa kanyang mga creation. Na halos hindi kayang pakinggan ng kalangitan, na magkapunit-punit ang kalangitan, na magkabiyak-biyak ang kalupaan, at gumuho ang mga kabundukan. Hindi kaya ng mga kabundukan pakinggan ang salitang yan. وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا, magsibagsakan na magkaguhuan ang mga kabundukan. أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا, na kung saan sinabi nila ng Panginoon ay meron daw anak. Doon sa unang aya, لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا, tunay na nagtaguri kayo sa Panginoon, naglagay kayo ng pangalan sa Panginoon o salita sa Panginoon na napakalaking kabastusan, kalapastanan. وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ يَتَّخِذَ وَلَدًا, at hindi angkop sa Panginoon na pinakamabagin na magkaroon siya ng anak. Hindi na babagay sa Kanya, hindi na angkop sa Kanya na magkaroon siya ng anak. In kullu man fis samawati wal ardi illa ati rahmani abda. Ang lahat ng nasa kalangitan at nasa kalupaan, lahat sila ay alipin ng dakilang lumikha. Lahat sila ay under sa dakilang lumikha. Walang mataas sa dakilang lumikha. Siya lamang. Nag-iisa ang kataas-taasan. So lahat besides sa Kanya ay Kanyang mga alipin. At tunay na nababatid niya silang lahat. Alam niya ang kanyang mga creation lahat. Mula sa malaking creation niya hanggang sa maliit na creation niya, alam ng Panginoon. Nababatid niya lahat. Bilang niya ang lahat. Walang nakakaligtas sa kanyang kaalaman. Walang nakakubli sa kanyang karunungan sa mga bagay mula sa kanyang mga likha. At sa kabilang buhay, ang bawat isa sa kanyang mga nilikha, sa lahat tayo, sa mga inutusan ng Allah na pagsamba sa Kanya, lahat tayo, pupunta tayo sa Panginoon, nag-iisa lamang. Wala kang kasama. Wala kang katulong. Kaya, sometimes mayroong magdi-decide, antayin ko muna. Alam na niya yung tama. Antayin ko muna yung decision ni ganito, ni ganyan. Sa kabilang buhay, mag-isa kang mag-decide sa sarili. Mag-isa kang haharapin ang decision mo ngayon. Anong sabi ni Brother Omar? Your decision today determine your final destiny. Allahu Akbar. So mga kapatid sa pananampalatayang Islam, mga panauhin, yung decision natin ngayon, yan yung gumuguhit ng ating kinabukasan. Ginuguhit natin ng ating kinabukasan, yung ating landas na tinatahak sa mga decision natin. At nakasalalay pa rin ang lahat sa awa at habag ng dakilang lumikha. At least ikaw tinatahak mo yung tama, kung ano ang tamang landas. At hingi mo sa Panginoon na lumikha sa iyo, na tulungan ka na manatili sa tamang landas, na hindi ka mahiwalay sa Kanya. So, walang yulad at hindi siya ipinanganak. Ang Panginoon ay walang magulang. Hindi niya kailangan na magkaroon ng magulang. Wala siyang pinagmulan. So, paano nagkaroon ng Panginoon? Walang pinagmulan. Huwag ka na magtanong. Kahit nisubsub mo pa ang ulo mo para bigyan ng solusyon, hindi mo susolusyonan. So, pakinggan mo na lang sinabi ng Allah na wala siyang pinagmulan, i-relax mo sarili mo. So, sabi niya wala siyang anak, i-relax mo sarili mo. Bakit pinagpipilitan mo ang Allah ay may anak na sinabi niya wala siyang anak? Bakit? Anong mawawala sa iyo kung sasabihin mo na wala na siyang anak? Napaniwalaan, mas makarelax ka pa. Kasi, halos na pagkasuntuan ng marami, tanga lang ang Panginoon, wala mo na. So, kung ikaw ay sasama doon sa paniniwala ng Panginoon ay hindi nagkaanak, alhamdulillah, makarelax ka. Wala ka ng problema. Kasi dito, sa pagsasabi ng Panginoon ay walang anak, merong matibay na ebidensya.
Merong matibay na ebidensya, samantalang nagsasabi ng Panginoon ay merong anak, walang matibay na ebidensya. So saan ka sa matibay na ebidensya? Doon sa walang ebidensya. Doon ka siyempre sa may ebidensya. So ang nagsasabi ng Panginoon ay walang anak, merong matibay na ebidensya. May patunay na kung saan katanggap-tanggap na mga salita. Samantalang nagsasabi ng Panginoon ay merong anak, walang ebidensya. Pati mismo ang propetang pinaniniwalaan ng bawat isa sa mga ganitong paniniwala ay hindi rin nagsasabi na siya ay totoong anak ng Panginoon, na literal na anak ng Panginoon. Bagkus ang salitang anak ng Panginoon sa mga naunang kasulatan ay nagpapatunay na ito ay taguri sa tao religyoso. Sa tao may takot sa Diyos. Yun ay anak ng Panginoon. Blessed are the peacemakers, for they will be called sons of God. So, mashallah, daming anak ng Panginoon pala, hindi lang nag-iisa. So, kung dadagdagan mo pa ng mga, ibang mga bersikulo, napakarami. So, bakit ini-insist mo ng Panginoon ay mayroong anak na literal? Ang Panginoon ay hindi na kailangan na magkaroon ng anak. At kapag sinasabi mong ganung bagay, nakakatakot ang iyong kalagayan pag namatay ka sa ganung kalagayan. So, tigilan mo. Tumigil kayo, sabi ng Allah, sa mga ganyang mga salita. At tulad ng pagsabi ng Panginoon ay isa doon sa tatlo. Tigilan niyo yan, salita na yan. Ang Panginoon ay mag-isa lamang. Wala siya doon sa tatlo, wala siya sa isa sa tatlo na gano'n. Wala siya gano'n na kalagayan. Kundi nag-iisa lamang siya. So, huwag mong pagpilitan ang bagay na kung saan wala kang matibay na ebidensya at ito ay taliwas pa. Taliwas pa sa katuruan ng mga propeta, taliwas din sa matinong pag-iisip. Walam yakun lahu kufuwan ahad. At ang Panginoon ay walang kapantay, walang kawangis, walang kahambing, walang katulad. So kung ano man pumasok sa isipan mo na itong itsura ng Panginoon, tumigil ka na. Pinaglalarawan ka na ng demonyo. Kaya nga itong mga taong sumasama sa ganong kalagayan, sabi niya ganitong itsura ng Panginoon, yung umukit siya kaagad ng itsura ng kanyang Panginoon. Hindi pa nakontento, may sarili pa siyang diskarte kung paano maging, kung anong uri ng Panginoon ang kanyang gagawin. Lalong gumaganda, lalong gumabata. Yung iba ginagawa pang player ang kanyang Panginoon. Pwedeng maging professional ang kanyang Panginoon. Pwedeng maging professional basketball player. Pwedeng maging professional, baka boxingero pa, lalagay din nila. Kasi meron ng basketball eh. Si Jesus meron ng hawak na bola. Nakadamit na nakita ko ang kung hindi ko nagkakamali, meron ng Meron naman si David. Nakasakay pa sa kwan. Nakasakay pa si Jesus sa kwan sa David Harley na... David Harley Davidson. Harley Davidson na motor. Allah. Tingnan mga kapatid, dahil nga sa isinasama natin, ginagawa natin ng kahambing ng Panginoon, katulad na tinutulad natin siya sa mga nilikha, kaya yun ang pumapasok sa mga isipan ng tao. Pinaglalaruan ng mga demonyo. So, dito sa Islam, napakalinaw ng katuruan sa Panginoon. Ang Panginoon hindi nakikita. Lahat tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Ang Panginoon hindi naaabot ng ating mga paningin. Samantala lahat tayo naabot niya ng kanyang paningin. Lahat tagos-tagusan ng kanyang paningin. Sa atin, pag tinakpan mo lang, wala, hindi mo na alam kung anong dito. Dito ka lang sa tabi, hindi mo pa alam. Hindi mo pa nga nakita ang tainga mo eh. Dito ka lang, sa tabi lang. Okay lang, ilong, kumatabatang sa ilong. Pero kung may dyan pang So, andito lang sa tabi, hindi mo pa nakikita. Sasabihin mo, Panginoon, nakikita. Wala pang nakita sa Panginoon. Pati si Moises, minsan humingi sa Panginoon. Gusto niya makita ang Panginoon. Kumbaga para makontento lalo. Although may contentment na rin sila. Pero siyempre, pag nakita mo ang Panginoon mo, mas masisiyahan ka, di ba? So, hiningi ni Moises. So, pinagbigyan siya ng Allah. Tingnan mo muna yung bundok na yan kung kaya niyang maging matatag sa kanyang kalalagyan.
So, subhanallah, hindi na kayanan ng bundok na makita ang Allah. Paano pa kay si Moises? Kung ang bundok na napakalaki, na napakatatag, napakatigas, hindi niya kayang masilayan ng Allah, halos pumutok ang bundok na yun, ma-wipe out ang bundok na hindi niya kaya, kaya si Moises ay hindi matay. Nung maalimpungatan si Moises, nung natauhan si Moises, sa kanya, napagtanto na niya, talagang hindi nga, yung mga bagay na ganung request ay hindi karapat-dapat. At dakilang Allah. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nababalutan ng liwanag. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay punong-puno ng liwanag na hindi nakikita. Ang kanyang liwanag, lahat ng tatama, kung wala lang harang sa kanyang liwanag, kung hindi lang ginawa ng Allah na may harang sa kanyang liwanag, lahat ng tatamaan ng liwanag hindi masusunog. Dito lang sa mundo, liwanag lang. Ginagamit na nila ginagamit nila sa yung liwanag lang. Mga laser, nakaka-penetrate na sila sa liwanag. At meron pang malalim na discussion na yan, pero huwag naman na natin ipasok. Merong topic na gusto ko rin, inshallah, pinag-aaralan ko pa siya ng malalim. Pinag-aaralan ko pa ng malalim. Na-found out namin na merong isang brother tumawag sa akin tungkol sa topic na yan. Pero well-known pala na topic. Pero hindi masyadong nabibigyan ng matibay na pagpapaliwanag. Almost mga scientists lang masyado ang bibigyan ng paliwanag. Pero dito sa Islam, andun pala meron palang matibay na ebidensya. Matagal nang sinabi ni Propeta Muhammad. Alam niyo ba yung sunstorm? Sunstorm yung? Turab. Alam niyo yung sunstorm? Malapit ng tatamo sa atin ng sunstorm. Sunstorm ba yun o? Sun. S-U-N. Hindi sun. Sunstorm. Darating yung sunstorm na yan. Expected nila dapat noong 2011 pa. O noong 2012. O noong 2013 ngayon. Ini-expect nila sa 2013. Ano ba mangyayari sa pagkalumating sunstorm? Kasi nangyari na dun sa mga naunang panahon. Pero mga feeling palang lugar. Medyo mahina pa. Pero susunod daw, mas malakas na. Alam niyo yung gagawin ng sunstorm na yan? Sa sobrang lakas ng sunstorm na yan, magbe-breakdown ang lahat ng power. Power ng electricity, power ng internet, power ng lahat. So, mas malaking damage sa mangyari. Bilyonis na tao mamatay. Mantakin mo, magbe-breakdown ng lahat. Paano yung nasa aeroplano? Pag nag-breakdown ng aeroplano, bagsak. Paano yung nasa barko? Mag-breakdown ng sa barko. Manatili sila sa gitna ng dagat. Gagamit sila ng sagwat para makabalik sa napakalayong distansya? So baka delikado, baka magkainan pa yung mga tao sa sobrang kagutuman. Ay mga malaking yung mga future na darating. Kaya dapat yung mga tao, matagal na yung sinabi, ang day of judgment, malapit na eh. Kaya dapat ngayon, nakapagtataka yung tao, tinatanong mo, anong layunin ng buhay mo? Hindi niya alam. Malapit na ang day of judgment, hindi mo pa alam ang layunin ng buhay mo dito sa mundo. Subhanallah. Mamamatay ka na lang, hindi mo pa alam kung bakit ka nandito sa mundo. Yan ay, hindi dapat sa isang binigyan ng Panginoon ng pag-iisip. Lahat tayo ay binigyan ng Panginoon ng matinong pag-iisip. Binigyan ng pag-unawa. Binigyan ka ng paningin, ng pandinig para gamitin mo sa tama. Pag-unawa mo sa tama, pandinig mo sa tama, paningin mo sa tama. So kung hindi mo gagamitin yan, anong kalalagyan mo? Anong katayuan mo? Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga ganun ng kalagayan ng mga tao, ulaika kal an'am. Sila ay
tulad ng mga tulad ng mga hayop. Ang masakit na yung sabihin na ikaw ay parang hayop. Pero mas masakit na ikaw ay sabihin, masahol ka pa sa hayop. At yun din yung sinabi ng Allah. Balhum adal, mas mababa pa ang kanila kalagayan nila sa mga hayop. Buti pang hayop. Kung saan siya nilikha ng Allah, doon lang siya. Kung anong inumin niya, na dapat inumin, yun ang inumin niya. Kung anong pagkain na dapat niyang kainin, yun lang kakainin niya. Kung saan siya dapat, doon lang siya. Itong tao, pag sinabi, huwag mong kainin ito, kinain. Huwag mong inumin ito, ininom. Dito ka lang, doon siya. Sobrang pagka-free will, no? Lagpas sa boundary. No limit. Limit. Tayo, binigyan tayo ng free will. Pero ang free will dito sa atin, sa Islam, pwede mong gawin ang lahat ng gusto mong gawin as long as in accordance sa teaching ng Quran at hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, huwag kang lalabas doon, walang problema. So, kumain ka, dami pwedeng kainin. Kumain ka ng kanin, kumain ka ng cubes dyan, kumain ka ng pruta. Walang magpabawal sa'yo, ang dami mong kainin. Iba't ibang klaseng kakainin mo. Pero mayroon lang pinagbawal lang, dakilang lumika, eto huwag mong kainin to, ha? Bakit kainin mo pa rin? Bakit i-insist mo pa rin? Hindi gusto ko eh. Hindi, nakasanayan ko na eh. So, tingnan mo, napakabait sa atin ng dakilang lumika. Totoo, napakabait sa atin ng dakilang lumika. Kung may pinagbawal man siya sa atin, ibig sabihin, makakasama sa atin. Puro pabor sa atin ang ginagawa sa atin ng dakilang lumika. Puro pabor sa atin. Pinagbawalan ka ng isa, binigyan ka ng solusyon na sobrang dami. Silang pinagbawal sa'yo, pero binigyan ka ng solusyon. Sobrang dami. Ito lang ang kainin mo kasi ito makakaputi sa'yo. Huwag mong kainin yan, ha? Makakasama sa'yo. Huwag mo inumin ito, makakasama sa'yo. Itong inumin mo, uminom ka ng Pepsi. Uminom ka ng juice. Uminom ka ng laban. Uminom ka ng mineral water. So, napaganda. Masarap pa. Pero huwag mong inumin yun. Makakasama sa'yo, sabi ng Allah. Yung lalong-lalo na yan. Halimbawa, alak. Huwag mong inumin ng alak, sabi ng Allah. Kasi yung alak ay ina ng mga kasalanan. Bakit ina ng mga kasalanan? Mother of all evil. Mother of all evil. Ina ng lahat ng kasamaan. Kasi pag nalasing na yung tao, pwedeng manuntok. Pag nalasing, pwedeng pumatay. Pag nalasing, pwedeng magalunya. Halos pwede niyang gawin lahat. Walang limit. Kaya nga mother of all evil. Kaya sa Islam, pinagbawal ang ganun. Kasi makakasama sa iyo. So, bawal sa iyo ang mga lunya. Yung asawahin mo, hindi mo asawa. Gamitin mo, hindi mo asawa. O gumamit ka ng babaeng mababang lipad. Magkakasama sa iyo. Kasi pag ginamit mo yung asawa ng iba, pag nakita ka niya, patay ka. Pag doon naman sa mababang lipad, iba't iba na ang gumamit. Pag ginamit mo, magkakasakit ka. Nang sakit pa na kung saan, walang kalunasan. So tingnan mo, pinagbawalan ka. Kasi nga makakasama sa'yo eh. Andun na yung masama na maging tulad ka ng hayop. Kasi nga hayop, kahit ano na eh. Kahit saan na eh, basta importante, pwede pa babae ka, okay na. So hindi ka hayop, tao ka. Merong pinadala sa'yo ng sugo, itong dapat mong gawin, itong bawal. So meron kang pattern ng buhay mo. So huwag kang maging tulad ng hayop. Na wala nang pinipili. Tungkol sa mga bagay na gano'n. So, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, mga panauhin, ang Panginoon natin, lagi niya tayong binibigyan ng pabor. Sapagkat mapagmahal niya sa kanyang mga alipin. Nakita ninyo na halos buong magdamag, gabi't araw,
kung papansinin natin ang buhay natin, halos madalas tayong malayo sa Kanya. Mas maraming naalala natin ang asawa natin, ang pamilya natin, ang mga magulang natin, ang mga kaibigan natin, umupo ng sobrang pagkatagal-tagal na kwentuhan lang, o ang trabaho natin, mahal na mahal natin ang trabaho natin, kasi kikita ako dito ng malaki, kaysa sa pag-aalala mo sa Panginoon, na siya nagbigay na sa iyo ng talino, siya nagbigay sa iyo ng paningin mo, ng lakas mo, lahat ng meron sa iyo siyang nagbigay, hindi mo naalala. Kung hindi ka niya binigyan ng ganyan, hindi mo magagamit sa trabaho. Kung hindi dahil sa kanya ginawa ka yung lalaki, wala kang asawa. Kung hindi ka niya ginawang tao, hindi mo ma-enjoy yung ganyan na kalagayan, enjoyment sa pagiging isang tao, kung ginawa ka yung ipis. Imposible ba yun? Wala imposible. Kung gugustuhin ng Panginoon na gumawa ng nilikha, gagawin niya. So buti, hindi ka niya binilang dun sa mga ipis, dun sa mga langaw, na tinatapik-tapik lang ng tao. Ginawa ka niya? Best creation. Walakad karam na Bani Adam. Pinarangalan namin, sabi ng Allah, ang anak ni Adan. Pinangalagaan tayo sa itaas, pinangalagaan tayo sa lupa, pinangalagaan tayo sa karagatan. Binigyan tayo ng mga pagkain. Subhanallah. Sobrang dami ng blessing sa atin. Hinihingi lang naman ng Panginoon sa atin. Sambahin lamang natin sa nag-iisa. Huwag ka lang magtambal. Huwag kang sumamba ng iba. Siya lamang na lumikha sa iyo. Siya lang sasambahin mo. At kung yun yung pinag-utos niya na sundin mo, tulad ng mga propeta, sundin mo yung propeta ang pinadala niya sa iyo. Huwag mong sasabihin yung ginawa ng isang kababayan kanina lang, bago umakyat na yung mga kasama kong sumakay. Kinausap ko pa yung isang kababayan. Sabi ko, pasyal ka naman sa taas. Sabi niya, pasensya ka na, busy na ako. Kailan mo ko busy? Na matagal ka nang busy. Totoo, ang tagal ko na siyang iniimbita dito sa center. Mula noon hanggang ngayon, iniimbita ko. Busy pa rin. Sabi ko, ang dami daw siya nire-record. Sabi ko, upo ka lang sandali. Sabi niya, pagbigyan mo na ako, alam mo naman. Ang importante, ang Panginoon sa puso ko. Nung sagot ko sa kanya, pasagot na kung saan, hindi ako makapaniwala ang Panginoon na sa puso mo. Hindi ako naniniwala ng Panginoon ay kinikilala mo. Bakit? Kasi gumagawa ka ng sarili mong diskarte. Bakit yung pagsasabi mo ba yan ng Panginoon, naniwala ka sa nag-iisang Panginoon? Totoo ba yan? Hindi siya makasagot. Kasi nagsasalita lang yung tao na naniwala ka sa Panginoon, pero hindi niya sinusunod ang Panginoon. Totoo kasi wala siyang pattern ng buhay niya eh. Kung hindi wala kang sinusunod na pattern, hindi ka naniwala sa Panginoon kasi ang Panginoon naglagay ng pattern ng buhay. Naglagay na kung paano tayo mamuhay dito sa mundo. Ito yung tinatawag na Islam. Complete way of life. Ang pagsunod, pagsuko at pagtalima sa gusto ng dakilang lumikha, yan ang gusto niya sa atin. Mamuhay tayo na kung saan tayo sa gusto niya. Isuko natin ang sarili natin sa Kanya. Sambahin natin siya nag-iisa lamang. Tanggapin natin ang propeta na ipinadala niya sa atin. Yan ang way natin sa salvation. Noong unang kapanahunan sa mga propeta, noong unang panahon, sa bawat propeta at sugo na pinadala, maniwala ka lamang ang mga angkan nila, ang mga tao nila, maniwala lamang sila sa nag-isang dakilang lumikha at sundin nila yung propeta nila na ipinadala ng Allah sa kanila. O yung sugo na ipinadala sa kanila, yun ang daan ng kanilang kaligtasan. Mula nung magpasa hanggang ngayon, ganun pa rin ang pattern ng kalating kaligtasan. Maniwala ka sa nag-isang Panginoon at sundin mong propeta ang ipinadala. Ipinadala sa iyong kapanahunan. So, sino ang nasa kapanahunan natin ngayon? Si Propeta Muhammad. So, enough ba na maniwala tayo sa Panginoon na nag-iisa lamang? Na hindi natin tatanggapin si Muhammad? Hindi matutulad tayo sa mga Hudyo. Nagalitan na lang sa kanila. Naniwala naman sila sa nag-iisang Panginoon, tama? Pero bakit galitan Allah sa kanila? Napuputang Allah sa kanila?
Paano? Pinagpapatay nila mga propeta nila. Tinakwil nila mga propeta nila. Pinagbabato nila ang propeta nila. Hanggang sa huli, propeta na pinadala ng Allah sa kanila, the last Israelite prophet, si Jesus, si Isa alayhis salam, gusto pa rin nilang patayin. Tinanong ko yung kabayan natin, tungkol nga dun sa paniniwala niya na si Jesus ay namatay. Talaga, sabi ko, ikaw kinampihan mo pang mga Hudyo? Gusto mo patay si Jesus? Tama? Ang mga Hudyo gusto nilang patayin si Jesus. Si Jesus ayaw niya magpakamatay. Kaya humingi siya ng tulong sa Panginoon na iligtas siya sa problemang kanyang kinakaharap. So, niligtas ba siya ng Panginoon? Tinatanggap pa ng Panginoon ng panalangin ng mga propeta? Tinatanggap. So, kung nanalangin si Jesus, niligtas siya ng Panginoon, niligtas siya ng Panginoon. Sa paanong paraan? Merong paraan ng Panginoon para iligtas ang kanyang mga alipin. Kung paano si Jonah, propeta Jonah, naalala niyo? Kilala niyo si propeta Jonah? Yung kinain ng isda, hindi kinain, nilunok ng isda. Kasi pag kinain ng isda, basta kung tutulog. Tama? Nilunok ng isda. Pagkalaki-laking isda. So 3 days and 3 nights sa ilalim ng karagatan. Sa loob ng isda, sa ilalim ng karagatan. At iniluwa siya ng isda. Na buhay. Hindi namatay. So walang imposible sa Panginoon iligtas si Jesus nasa ibabaw ng lupa. Napakadaling iligtas ang nasa ibabaw ng lupa. Mas delikado yun nasa ilalim ng dagat. Hindi na makahinga Tama? Paano ka makahinga? Nasa ilalim ka ng dagat, sa loob ng isda. Talagang kumpletong pagkabalot. Balot na nasa loob ng isda, balot pa ng karagatan. Pero buhay pa rin siya. Niligtas pa rin siya ng Panginoon. So walang imposible na si Jesus ay iniligtas din ng Panginoon sa kanyang kaparaanan. Kaya kami mga Muslim, mahal namin si Jesus. Kasi propeta siya ng Panginoon. At ang pagkilala namin sa Kanya, kung paano siya na ipinakilala ang kanyang sarili, at kung paano rin siya pinakilala ng Allah sa amin. So kami naniniwala kay Jesus na isang dakilang propeta, ang kanyang ina ay napakalinis, napakadalisay na babae. At si Jesus, naniniwala kami na meron siyang mga miracles. Meron siyang mga miracles na ginawa sa kapahintulutan ng Allah. Hindi sa kanyang sariling kakayahan. Kasi siya nga ay sugo lamang ng Allah. Pinagkalooban ng Allah ng katibayan ng mga tanda. Nang sa ganun, hindi siya may tatakwil ng mga Hudyo sa kanyang mga mensaheng dala. Sapagkat ang kanyang mga miracle ay kakaiba sa mga ginagawa ng mga ordinaryong mga tao o sino pa man na may galing. Kasi ang kanilang galing ay extraordinary. Kung ang manggagamot sa kapanahunan ni Jesus ang sikat, panggagamot, si Jesus hindi lang panggagamot, patay na, nabubuhay pa. Allahu Akbar. Sa kapanahunan naman ni Moises, sikat ang salamangka, sikat ang magic. So ang Allah subhanahu wa ta'ala nagbigay din kay Moises ng tanda na parang nang sa ganun, maniwala talaga ang mga tao na ito ay galing sa Diyos, tunay na Panginoon, nang galing sa tunay na lumikha. Kasi nung magtapon sila ng mga tungkod nila, ay yung mga kahoy nila, ang mga magician, naging ahas dun sa paningin ng mga tao. Pero ang katotohanan, hindi yun ahas. Kaya lang pinaglaruan nila yung paningin ng mga tao. So, si Moises, nakaramdam din ng takot at pangamba. Siyempre, tao lamang tayo. So, ganoon din ang paningin ni Moises sa paningin ng mga ordinaryong tao. Kasi hindi nga siya, wala siyang kakayahan ng Panginoon para alamin kung totoo o hindi. So, nakaramdam siya ng takot at inutusin siya ng, itapon mo yun sa'yo. Sige, ihagis mo. Ihagis mo rin ang tungkod mo. So, inihagis niya yung tungkod niya at naging tunay na ahas. Pinagkakain yung mga ahas nila. So, at that moment, na pinagkakain na yung mga tungkod nila ng tunay na ahas, pinaglululok silang lahat, napagtanto ng mga magician, napagtanto nila ng mga salbangkero ang katotohanan. Tingnan mo, napakadali nilang tanggapin ng katotohanan pag andyan na mismo, napakalinaw. Hindi sila nagdalawang isip. Hindi na sila nagpaalam sa nanay nila, hindi na nagpaalam sa mga asawa nila, hindi na nagpaalam kanino pa man.
Once na nakita nila yung tama, automatic sinunod nila. Pero alam niyo ba, napakadelikadong desisyon ang kanilang ginawa. Bakit? Nasa harapan sila ng napakalupit na hari. Anytime gusto niyang pumatay, papatay siya. Walang makakatanggi sa kanya. Mga bata nga, pinagpapatay niya, matanda pa kaya? Walang awa. Hindi na. Wala sa kanyang human rights. Sa kanyang lahat ng rights of human. So, pinagpapatay niya yung mga kabataan. Tao pa kaya? At yung tao pa kaya na sumuway sa kanya, ang hindi niya kayang patayin. So, nung mapagtanto ng mga salamangkerong katotohanan, nagpatira pa sila. Immediately, sumuko sila sa nag-isang dakilang. Totoo ito. Katotohanan na ito. So, nung nagpatira pa sila, tinanong pa sila ni Paraon. Ginawa niyo yan? Hindi kayo nagpaalam sa akin? O, tingnan mo naman. Magpapaalam pa sa kanya. Siya makapangyarihan daw siya eh. Kasi sabi niya, akong Panginoon yung pinakamataas. Ginawa niya, hindi kayo nagpaalam sa akin? Anong ginawa ni Paraon? Sabi niya, pagpuputol-putulin kong bahagi ng iyong katawan. Nang magkabaliktaran. Putulin sa kanang kamay, putulin ang kaliwang paa. Baliktad. Tapos isasabit kayo sa puno ng kahoy. Tingnan niyo. Ano, sumurrender ba? Yung mga salamangkero? Ano, bumigay ba sila? O sige na. Huwag mo lang kaming parusahan. Hindi bumigay ang mga salamangkero. Lakas ng faith. Ang lakas ng pananampalataya. Masagot nila kay Paraon. Sige, gawin mo ang gusto mong gawin. Dito mo lang yung magagawa sa mundo. Pero, ang nagantay sa kabilang buhay dun sa tunay na Panginoon ay khairun wa abqa. Mas mainam at tuloy-tuloy. Doon mas mainam ang mga biyaya at tuloy-tuloy ang biyaya. Dito, masaganang buhay man o masalimuot o masakit na pamumuhay dito, lahat ay temporary lang. Tama? Lahat temporary lang dito. Temporaring kasiyahan, temporaring sakit, temporaring buhay, temporaring kapighatian, temporaring ngiti, temporaring iyak, temporaring lungkot. Doon, tuloy-tuloy na kasiyahan. Hindi ka na malulungkot. Tuloy-tuloy na kasaganaan ng buhay na wala ng kahirapan. At tuloy-tuloy na kabataan, wala ng katandaan. Masya Allah, hindi ka natatanda, Brother Khalid. Hindi nakukulubot ang balat mo. Hindi namumuti ang buhok mo. Para pala tandahan ng maging tanda. Pati yung asawa mo, siyempre. Doon, stable na yung kalagayan ng tao. Sa edad mo na 33 years old. Pati yung asawa mo, batang-bata pa. Allah Akbar. Konting tiis lang, Brother Khalid. Malapit na rin ang ending ng buhay natin. Totoo lang, malapit na rin ang ending ng buhay natin. Lahat tayo, mamamahalang din tayo sa mundo ito. Totoo? Sino ba ang hindi mamamatay dito? At ayaw mamatay? Sino nga ayaw mamatay? Taas ang kamay. Tapos tayo mamatay. Kasi kaya na naman sa mundo. Kahit na dito. So, ang kamatayan, hindi natin yung matatakbuhan. Kahit nasa tuktok ka pa ng bahagi, sa tuktok ka pa ng napakataas na building o napakataas na kabundukan, pag dumating ng kamatayan, mamatay ka talaga. Kahit na lahat ng gamot ng vitamin, sinumin mo, mamatay ka rin talaga. Kahit na lahat ng pag-iingat gagawin mo, mamatay ka rin talaga. So, yan ay bagay na hindi matatakasan. So, nang malapit nang mamatay ang isang tao, sinabi sa kanya na, kasi nga mabuti ang kanyang gawa, sabi niya, huwag kang mag-alala. Patungo ka dun sa magandang kalagayan. Ang makakatagpo mo ang iyong lumikha. Kung ganun ba, sabi niya,
Aba, sabi, gusto ko mamatay. gusto ko mamatay. See? Hindi nakakatakot mamatay. Ang nakakatakot mamatay, kung mamatay ka na, wala kang ginawa. Wala kang ginawang pagsunod sa dakilang lumikha. Hindi ka nagtanim ng mabuti gawain dito sa mundo. Yun ang nakakatakot. Kasi ang buhay natin dito sa mundo ay paghahakot ng kabutihan na ilalaan natin para magiging katanggap-tanggap tayo sa paraiso. So kung wala kang inipon na kabutihan dito, hindi mo sinunod ang gusto ng dakilang lumikha na magbibigay ng gantimpala, paano mo makakamtan ng paraiso? So kung hindi mo makakamtan ng paraiso, saan ka ilalagay? Take note, walang purgatorio. Walang purgatorio na kung saan hindi ka parusahan, hindi ka rin bibigyan ng paraiso. Walang dun sa gitna, walang destination. Paraiso o impyerno. Tuloy-tuloy na kaligayahan o tuloy-tuloy na pasakit sa pighatian. Parusa ang iyong makakamtan. So pumili ka. Binigyan ka ng Panginoon ng choices. Ito ang daan tungo sa kaligtasan, tungo sa paraiso. Ito naman ang daan tungo sa impyerno, tungo sa parusa na napakatindi, na napakalupit. Hindi maliit ang parusa ng Panginoon. Kung ang Panginoon ay sobrang mapagmahal sa atin, mapagmahal niya sa atin. Napaka-maawain, napaka-mahabagin. Huwag mong kalimutan na napakalupit din yan magparusa. Napakasidhi niyang magparusa. Napakahapdi ng kanyang parusa. Sobrang magparusa ang Panginoon ng walang katulad. Kung sobra siyang magbigay ng walang katulad, sobra din siyang magparusa ng walang katulad. Kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam, mga panauhin, gawin natin yung buhay natin na yung lahat ng mga panahon na nalalabi sa buhay natin ay may pakinabang para sa kabilang buhay. Bilang paghahanda sa ating kinabukasan sa kabilang buhay. Gawin natin ito na stepping stone natin sa paraiso. Ang mundong ating ginagalawan. Dito tayo mag-iipon ng kabutihan para makapasok sa paraiso. Dito tayo magsasala para makapasok sa paraiso. Dito tayo magbibigay ng sadaka para makapasok sa paraiso. Dito tayo mag-hajj, maka-umrah para makapasok sa paraiso. Kasi doon sa paraiso, wala ng hajj at maka-umrah doon. Wala ng bigsala doon. So wala ng trabaho doon. Puro enjoyment na lang. Pasado ka na eh. Dito lang trabaho. Dito ka lang magpapakahirap. Dito ka lang magpapakapagod. Pero after that, inshallah, tuloy-tuloy na nakaligaya. So, contact this lang, Brother Omar, ha? Kanina kay Brother Khalid, Islam, may contact din. Ano yun? Parang sinabi. Parang yung director niya, sabi mo na ako, si Brother Omar may edad na. Ako medyo bata pa, ganun. Hindi naman daw nahuhulog yung bunga na sinug na sa matanda, pati yung bata pa nahuhulog din. So kahit yung bulaklak pa lang, nangangalaglag din. So hindi lang yung may edad na nauna. So lahat tayo ay iiwan din natin ang ating ginagalawan. So, ang mainam na tao na kung saan ginagamit niya yung mga panahon na nalalabi sa kanyang buhay na lalo siyang lumalapit sa Panginoon. Ang worst, lalo na kapag ka nagkakaedad ka na, yung worst na tao ay the more na tumatanda, the more siya na lumalayo sa Panginoon. At ang mainam naman na tumatanda, ay the more na tumatanda siya nagkakaedad, ay lalo siyang lumalapit pa sa Panginoon. Nga naman na worse naman talaga, matandaan na, wala pa rin pinagtandaan. Di ba? So, ganun, nasa hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yan, na mainam daw na pag tumanda ay lalong nagiging malapit sa Panginoon, at ang worst naman na matanda ay lalong lumalay sa Panginoon. Yun ang worst na kalagayan. So inshallah, hindi natin sa Allah, inalalabing panahon natin, na tinalaga natin dito sa mundo, ay puro paglapit sa Panginoon, puro
kalugod-lugod sa kanyang paningin, puro mga hakbang para makamtan natin ang kanyang mga dakilang biyaya na pinagkakaloob niya sa kanyang mga mabubuting mga alipin. So, I hope mga kapatid sa pananampalatayang Islam na may nakuha kayong aral sa surah na ito. So, napakarami ng kabutihan nito. Kung bibigyan niyo ako ng mga 5 minuto, banggitin ko lang yung ulit konting kabutihan ng surah. Ang surah Al-Ikhlas, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, dito binubuo ng mga katangian, mga panghalan ng Allah. Mga matataas, napakagandang mga katangian ng Allah. Na kung saan may isang sahabi na madalas yung binibigkas ang surah na ito. So, imam siya sa masjid. So, medyo na nagtatanong na yung mga kasama niya, bakit lagi na lang yan? Lagi na lang yung binibigkas mo. Sa tuwing magbasa ng surah, basa pa rin ng surah Al-Ikhlas. Katapos ng Fatiha, surah Al-Ikhlas, yung surah na iba. So, medyo naano na rin yung mga kasama niya na lagi na lang ganun. So, lumapit sila kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at inilapit nila yung kalagayan ng bakit din na lang lagi binabasa. So, sabi niya, mahal ko kasi ang surah na ito. Itong mga talatang ito. Kasi nga na binubuo ng mga magagandang katangian ng Allah. So, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabihin niyo sa kanya na mahal din siya ng Allah. So, kung minamahal mo ang katangian ng Allah, mahal ka din ng Allah. So, sa isang pagkakataon naman, ganun din, puro basa rin ng basa ng surah, nilapit din kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, surah Al-Ikhlas din ang kanyang binibigkas. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang kanyang pagmamahal sa surah na ito ang nagpasok sa kanya sa paraiso. So, mga daan sa pagmamahal ng Allah sa atin, at daan din sa paraiso ang surah na ito. So, anong sinabi dito? Masyaallah, banggitin ko lang sa inyo yung kainaman nito, no? Kasi simpleng mga surah lang, pero ang laki ng reward na nakukuha. So, may binanggit dito kabutihan ng surah Al-Ikhlas. Sabi niya, ito napakaganda, napakadakilang magandang balita na kung saan sinabi dito sa hadith mula kay Mu'adh bin Anas al-Juhani radiyallahu anhu ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, kung sino man daw ang magbasa ng Qul Huwallahu Ahad, itong surah Al-Ikhlas, ng 10 beses. Ng 10 beses, bibigkasin mo yung 10 beses. Anong meron sa'yo, kapatid? Banallahu lahu kasran bil jannah. Gagawan ka ng Allah, patatayuan ka ng Allah ng palasyo sa paraiso. Allahu Akbar. Brother Omar, palasyo sa paraiso. 10 beses. Allahu Akbar. Di ba tinamaan ka ng bagyo sa bahay mo? Palasyo naman ito ibibigay sa iyo ng Allah. Allahu Akbar. Pakinggan mo. Kung sino man ang bumigkas nito ng 10 beses na babahayan siya ng Allah, patatayon siya ng Allah ng palasyo sa paraiso. Sabi ni Omar bin Khattab, may nagtanong na, 10 nga na meron ka ng palasyo. So, sabi ni Omar bin Khattab, Ya Rasulullah, sugo ng Allah, sabi niya, ilan nukfir, kusura na. Kung gano'n, sabi niya ang propeta ng Allah, parami namin ang palasyo namin. Di ba? So kung gano'n parami namin ang palasyo namin, anong sagot ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Allahu Akbar, wajib. Mas marami ang palasyo ng Allah. Kung gusto niyo na mas marami pang palasyo na hindi mabubusan ng Allah. At mas mainam na mga gantimpala pa ng Allah. Wala akong pagkaubos sa palasyo ng Allah. Sabi na po sa paraiso kasi 10 taon na binabasa ko sa daan. Inshallah, hindi natin sala. Hindi natin sala na tinanggap ng Allah. Inshallah, pabisitahin mo kami sa paraiso mo. Amin. Hindi natin sala makapasok tayo ng paraiso at imbitahan mo kami sa paraiso. Kasi marami na eh. Alam niyo mga kapatid, sa paraiso, nagbibisitahan din ng mga tao. Nagkukwentuhan sila. Ano kayo nakapasok? Dahil na nakapasok kayo sa paraiso. Uy, kapatid na Brother Khalid, nandito ka rin ba? Masyaallah. May reyna na ito. Ha? May reyna to. Siyempre. Exclusive lang. Huwag ka mag-alala. Yung reyna mo doon, hindi natitingin sa kay Brother Ronsali. Kasi yung mga mata nila para lang sa iyo. Yung puso nila para lang sa iyo. Huwag ka mag-alala. Ang asawa doon, tunay mo ng asawa. Dito,
medyo sometimes, sometimes, katabi mo nga, pero ibang iniisip. Sometimes, hawak mo na, pero ibang tinitingnan. Mas pogi siya, no? Mas may pera din siya, no? Mas malaking bahay nila, oh. Mas maraming pinadala dun sa kabila. Konti lang natatanggap namin. So, mas mabait yung asawa niya dun. So, mas magandang asawa yun sa kabila. So, tingnan mo. Dito sa mundo, sometimes, illa man rahimahullah. Maliban sa kung sino ang kawaan ng Allah na babae na kung saan totoong nagmamahal sa kanyang asawa. At ganoon din ang asawa na totoong nagmamahal sa kanyang asawang babae. So, dun sa paraiso, sigurado ka na. Once na nasa paraiso ka, nakakasiguro ka na sa lahat dun. Wala ka ng pag-alinlangan, wala ka ng doubt. Sigurado sa iyong ina. Kaya yung kanta, sabi ng kanta, your lips may be near, but where is your heart? Your lips may be near, but where is your heart? Oo nga, kausap ka nga ng asawa mo, halimbawa, sometimes kausap mo siya. Pero, ang naaalala niya, yung boyfriend niya dati. Nangyayari yan. Hindi nga lang naaalala eh. Yung iba, pinapamukha pa sa harapan ng kanilang asawa na ibang pinili nila. Masakit. Kaya nandito sa mundo, alhamdulillah, hingin natin sa Allah nang mapangasawa natin, ang magiging kasama natin ay yung totoong magmamahal sa atin. Yung minamahal na nila tayo for the sake ng dakilang mundo. Hindi yung minamahal nila tayo dahil lang sa atin. Kasi kung mamahalin nila tayo dahil sa pogi ako, halimbawa. Pogi ba ako? May sinabi din. So, halimbawa, si Brother Omar, minahal lang siya ng asawa niya dahil sa kapogihan niya. Paano kung hindi na pogi si Brother Omar? So, nawala na rin. Kung minahal ng asawa niya si Brother Khalid dahil may sahod siya, may yaman siya, paano kung wala na siyang sahod? Hindi na rin. Magtatapos na. So, hanapin natin yung babae na kung saan minahal lang tayo for the sake of Allah. Ganoon din ang babae, maghanap din ng lalaki na mamahalin siya for the sake of Allah. Kasi kung ang magmamahalan na gagawin natin ay for the sake of Allah, para sa kapakanan ng dakilang lumikha, magkakaroon tayo ng satisfaction sa bawat isa. Kung meron mong pagkukulang sa bawat isa, malalagpasan natin yan. Pero kung mamahalin mo yung tao dahil sa kanya lang, ang tao natural lang sa kanyang kakulangan. Natural lang sa kanya, hindi siya ganap. So hindi niya maibibigay sa iyo ang lahat ng makapagpapasaya sa iyo. Ang Panginoon lamang ang makapagbibigay ng lahat. So mga kapatid sa pananampalatayang Islam, na I hope inshallah na nakuha niyo yung isa sa kagandahan ng al-ikhlas. Kaya basahin niyo. Walang nawawala siya. Ako nagpapanday ka, walang ginagawa ko, nagpapahinga ka. Walang nawawala siya, titigasin mo ang surah al-ikhlas. Babasahin mo sa salam mo, nagsunna ka, basahin mo. So paramihan tayo ng palasyo. Inshallah, magparamihan tayo ng palasyo. Sikreto mo na lang yung palasyo mo kung nakailang ka na. Allah, nakalimang taon na siya nagpapalasyo. Ang dami nang napanday. Magkakasya pa kayo paglalagay ng palasyo mo? Huwag kang mag-alala. Malawak ang biyaya ng Allah. Ang pinaka-less na bibigay ng Allah sa kanyang alipin, na kung saan yung last na alipin ng Allah na lalabas, galing pa sa impyerno. Galing pa sa impyerno. Ipapasok sa paraiso. Huli ng papasok sa paraiso, galing pa sa impyerno. Kasi ang isang may paniniwala sa kaisahan ng Allah, ang totoo, ng ayon sa tama, na ikinalulugod, kinasisiyan ng Allah, hindi mananatili sa impyerno. Ilalagay siya sa impyerno pansamantala hanggang sa malinis ng malinis. Then, iaakon din siya. Kasi ang lahat ng may paniniwala sa kaisahan ng Allah, hindi siya mananatili sa impyerno. Yung totoong paniniwala nandoon sa makakapag-satisfy sa Allah sa kanya. So, ilalabas siya sa impyerno, ipapasok siya sa paraiso. So, papakita ng Allah sa kanyang paraiso. So,
Binibiro mo ako, Allah? Kung ano, galing na yung piyesa, tapos bibigyan na napakaganda. O-operan siya na napakaganda. Sabi ng Allah, mapapa sa iyo yan. At 10 tulad pa niyan. Allahu Akbar. Tulad nung nakita niya na. Palasyo, yung paraiso na nakita niya, bibigyan pa kita, sabi niya, 10 tulad pa niyan. Allahu Akbar. Tingnan mo, so walang, ang sabi pa dun sa hadith, na, nalimutan ko ng hadith. So, ang importante mahalaga dun mga kapatid sa pananampalataya na biyaya ng Allah, walang limit. Kayang bigyan. Kung paano tayo lahat na nilikha ng Allah, bilyonis na nilikha ng Allah, trilyonis na nilikha ng Allah, malaki sa maliit, lahat mayroong biyaya. Ha? Paano pa kaya yung konti na lang na tao sa paraiso? Hindi totoo. Kasi mas marami sa impyerno eh. So lahat tayo dito, nabigyan ng Allah ng biyaya. Lahat tayo binigyan ng Allah ng biyaya. So, paano pa kayo sa paraiso? Konti na lang. So, mas marami. Pero, kahit na lahat ng tao mapapasok sa paraiso, kaya pa rin bigyan ng Allah ng lahat ng paraiso. Kaya lang, ito na ang buhay natin na nakakalungkot isipin na mayroong papasok sa paraiso, mayroong papasok sa impyerno. Pero mga kapatid, bawat isa, unang pag-ingatan natin ang sarili natin. Kung saan natin ilalagay ang sarili natin. Ako ba ay tatahak patungo sa paraiso o sa impyerno? Then mga pamilya natin, tingnan natin sila. O nga, pinapakain mo yan, pinapatulog mo, pinaaral mo. Paano kung ilalagay lang yan sa impyerno? Anong kwenta ng pinadala mo? Kung impyerno rin lang naman ang kanilang pupuntahan. So, kung iniisip mo ang kanilang pagkain, iniisip mo ang kanilang pananamit, iniisip mo ang kanilang pag-aaral, why not isipin mo mapasok sila sa paraiso? Yun ang pinaka-greatest accomplishment mo na makapasok sila paraiso kahit wala pa silang pinag-aralan. Kahit wala pa silang pinag-aralan, kahit hindi pa sila yumaman, basta nakapasok sila sa paraiso, yun ang pinaka-malaking accomplishment. So, ibigay mo sa pamilya mo, ibigay mo sa unang-una sa sarili mo, sa pamilya mo, sa mga magulang mo, sa mga kamag-anak mo, yung pinaka-the best. Ipamulat mo sa kanila ang katotohanan, ipamulat mo sa kanilang tama, ipamulat mo sa kanila kung anong gusto ng Panginoon, ipamulat mo sa kanilang kaligtasan. So, I hope mga kapatid sa pananampalatayang Islam, nakapag-impart tayo ng hindi maiksing, mahaba yata, no? I hope inshallah na meron kayong nakuha ang aral, napulot na aral. Ilan lang yun sa mga nabanggit natin. Marami pa sana akong gustong banggitin sa ano nito, dahil sa meron tayong mga panauhin na angkop na pag-usapan din ng ibang mga paksa para sa kanilang sariling kapakinabangan din. So that's why na minimix ko na lang yung paksa. So, jazakumullah khair, maraming salamat sa inyong lahat. Nawa ay pagpalain tayo ng Allah lagi, saan man tayo naroon. At tanggapin naman mabuti ang ating ginagawa. At ganoon din sa ating mga panauhin na I hope inshallah na masumpungan niyo ang kagandahan ng Islam. At madahak niyo yung tunay na landas tungo sa ating dakilang lumikha. At kami nagpapasalamat sa inyong pagdalo. I hope inshallah na hindi kayo magsawa na dumalo dito. At kung meron man kaming maling nasabi o hindi kanais-nais sa inyong mga pandinig, tao lang kami nagkakamali. Na humingi kami ng paumanhin at tawad kung meron kaming nasabi na hindi maganda. At hindi namin sadya na kung saan merong pagpipintas sa paniniwala ng ninuman. Ang sa amin lang dito ay pinapaliwanag namin kung anong standing ng aming paniniwala nang sagot maunawaan niyo kung ano ang aming paniniwala, kung paano namin dinidepensa ng aming paniniwala. At ganoon din ikaw bilang nalubas sa paniniwala na hindi namin pinaniniwalaan, i-try mo rin ang pag-aralan. Bakit hindi nila matanggap ang aming paniniwala? Bakit ganoon? So, ikaw magulang ngayon, salaksikin mo na kung anong tama. And seek the truth, and the truth shall set you free. So, jazakumullah khair, subhanakallah, alhamdulillah, la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad.